Praise God. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Araw, gabi, anumang oras na dadatnan ng tinig na ito, mga kapatid. Kayo pong lahat ay aking pumuli inaanyayahan upang tayo po ay magkaisa na magnilay, magbulay-bulay ng mabuting balita ng ating Panginoon na patuloy po magbigay ng pagpapala sa ating pong buhay spiritual, brothers and sisters in Christ. Ito po muli ang inyo pong kapatid, Brother Gregory Rabilas, na patuloy na nag-aanyaya sa inyo sa araw na ito, mga kapatid. At sa ating pong pasisimula, mga kapatid, ay tayo po manalangin sa pagkakaisang panalangin. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa namang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit, hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Hallelujah, hallelujah.
Aming Diyos na nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa aming pong buhay. Salamat sa buhay na muli mong pinagkaloob sa amin, buhay na amin pong alay sa iyo upang ikaw ay aming paglingkuran sa pamagitan po ng patuloy na pagpapahayag ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang araw na ito na kung saan ay muling maihayag ang iyong mga salita. Patuloy na gamitin ang estudyong ito, Panginoon, upang maiabot ang iyong mga salita sa lahat ng mga makapakinig, makapanood ng live internet na ito, Panginoon. Dalayan ko po na nawa sa pamagitan ng kanilang pakikinig ang iyong mga salita ay maranasan po nila ang kapangyarihan ng iyong mga salita nang sa ganon, Panginoon, sa araw na ito, sa kanilang buhay, anuman ang kanila pong mga minimiti sa buhay, sa pangalan ni Jesus, ay nakatitiyak sila na sila ay kanilang tatanggapin ang katugunan ng lahat ng kanilang mga kahilingan. Kaya samot dalain ko na patuloy pagpalain ang yung abang lingkod, Panginoon, na gamitin mo na may karunungan at kalaman at patnuban ng banal na Espiritu upang may hayag ang iyong kalooban sa araw na ito. Lalo tigit ang iyong mga salita na naway patuloy na magdulot sa mga kapikinig nito ng isang matatag, matibay na pananampalataya sa kanilang paglilingkod sa spiritual na bagay. Salamat po ng marami, Panginoon, at ito pong aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise God, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid ko po kay Kristo. Isa na muling pinagpalang araw ng Diyos na kung saan ay darating ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng internet na ito, mga kapatid, sa pamagitan ng paggamit at hinayaan ng Diyos upang magamit ang yung ito na kung saan ay talaga naman pinagpala ating mga kapatid, ang Garces family, magitan po ni Nanay Stella, sa kanila pong mga anak, Sister Mary, at sa lahat ng mga pamilya po nila. Nawa ang kapatid, magitan ng pagpapalang ito nating Diyos ay patuloy po nating maranasan. At para patuloy pa nating maranasan ang mga inilaan ng Diyos sa atin sa araw na ito, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa mabuting balita na ating pong pagnilay-nilayan, pagsalusaluhan ng kanyang mensahe sa araw na ito. At ating pong tutunghayan, haanguin po sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kabanata 11, ang talata ay mula 9 hanggang 10. Luke chapter 11 verses 9 to 10. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Mga kapatid ko po kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. So mga kapatid ko kay Kristo, ang aking pong maibabahagi sa inyo ngayon sa mabuting balita na ating pong napakinggan sa pamagitan po ng kanya pong pagkabasa ay tunay nga po na yung isang pangako ng Diyos na kanyang diringgin ang bawat
panalangin ng bawat isa sa atin. Sino pong mayroong kahilingan sa araw na ito? Manalig ka kapatid na sa araw na ito, anumang bagay na iyan na iyong minimiti sa inyong puso sa pagdating ng kanyang salita, ito ang magbibigay sa iyo ng katugunan ng iyong kahilingan sa araw na ito. Amen? So, ito po yung tinatawag natin na God's promise of answered prayer. So, bawat isa sa atin mga kapatid ay talaga namang may minimithi sa kanyang buhay. Minimithi na ito ay kanyang makamtan. At ang buhay na ito ay talaga naman, ito'y bigay ng Panginoon. Bigay ng Diyos sa atin, galing sa Diyos. Kaya naman ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay na ito ay nagmumula sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Kaya naman para makamtan natin ang mga bagay na ito na pangangailangan natin sa buhay, spiritually, materially, financially, at lahat ng kailangan natin ay ang gagawin natin ay walang iba kundi ang idulog o ang ating pong lingin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating napapakinggan, mga kapatid, ay makikita natin dito ngayon ating nilayan, pag-aralan upang tayo pa po ay patuloy na maging karapat dapat sa pangako ng Diyos na kanyang tutugunin ang lahat ng ating mga kahilingan. Sa totoo lang po, mga kapatid, madali lang po naman magsabi kung ano ang gusto natin sa Diyos, kung ano ang ating hilingin sa Diyos. Yun nga pong mga kapwa natin, mga tao, o halimbawa, ng ating mga magulang, napakadali nating sabihin kung ano ang nais natin na hilingin at ito'y kanilang ibibigay. Subalit sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, ay sa ating pong paghingi, sa ating pagdulog, ay bagamat alam niya yung mga bagay na pangangailangan natin, may bagay din na kanyang nais na titignan sa ating pong paglapit sa Kanya. At ano po ito? Wala pong iba kundi ang puso ng taong dumudulog sa Kanya. Ang puso ng taong humihingi sa Kanya. Yan ang isang bagay na nais ng Panginoon na maihanda natin sa ating paglalapit, pagdulog sa lahat ng ating pong mga kahilingan kay Yahweh El Shaddai. So, yamang puso ang ating pong natitignan. Ano nga ba yung mga bagay na dapat taglayin ng ating puso para tayo po ay maging karapat-dapat, kalugod-lugod sa ating pong paghingi at upang buksan ng durungwawan ng kalangitan ng ating Diyos na buhay at dadaloy sa ating puso, dadaloy sa ating buhay ang mga pagpapala na Kanya pong inilaan. Amen? So, nakahanda na po ba kayo, mga kapatid? Kung ano yung unang nais ng Panginoon na makita po sa ating puso, sa ating pong paglapit sa Kanya, mga brothers and sisters in Christ. Okay? Ang unang nais ng Panginoon na makita sa atin pagdating po sa ating pong pagsamo o paglapit, paghingi sa Kanya, mga kapatid ko po ay Kristo, sa ating puso ay yung tinatawag po natin na clean heart. Isang malinis na puso, mga kapatid ko po kay Kristo. Yon ang nais ng Diyos. Yung palang nais ng Panginoon, yung malinis na puso. Ano nga ba ang malinis na puso? Kung titignan natin yung kasalungat ng malinis na puso ay maduming puso. Ano ba yung maduming puso? Yung puso na may bahid. Anong bahid iyan, mga kapatid ko po kay Kristo? Wala pong iba kundi ang tinatawag po natin na kasalanan.
Amen? Ito po ang isa sa balakid kung bakit hindi po dumating o darating yung mga bagay natin kung hinihiling sa Panginoon dahil po sa tinatawag po natin na hadlang na ito po yung mga kasalanan natin. Yung mga bagay na hindi natin nagawa na kalooban ng Diyos, yung mga bagay na nagawa natin hindi kaaya-aya sa Panginoon, sa ating sarili, sa ating pong kapwa-tao, mga kapatid ko po kay Kristo. Ito po yung nagbabara upang dumaloy ang biyaya ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan po ng ating pong paghingi sa Kanya. Ang sabi po dito po sa John chapter 9 verse 31, alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yung may mga malinis na puso, mga kapatid, na hangad lumapit sa Panginoon upang hilingin ang kanilang minimithi ay yung mga taong sumasamba sa Diyos, yung mga kumikilala sa Kanyang kapangyarihan, yung mga kumikilala sa magagawa ng Diyos sa kanila pong buhay, mga kapatid, at yung mga sumusunod sa Kanya pong mga kalooban ni Yahweh El Shaddai. Tapos kapag ang tao ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban, pagsuway yon at iyon ay nagbubunga ng kasalanan. At ito ang humahadlang upang ang kahilingan ng tao, pagtugon ng Diyos, ay talaga namang bagay na hindi dumarating sa buhay ng tao. Kaya naman, para patuloy po tayong kalugdan ng Diyos at malayang dumaloy ang kanyang pagpapala, ay dapat na magkaroon tayo ng malinis na puso. Amen? Anong gagawin natin? Siyempre, madali lang yung bagay na paghingi ng patawad, pagsisi sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo ng ating Diyos na buhay upang mawala yung mga balakid ng kasalanan at patuloy na malayang dumaloy ang pagpapala ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen? So mga kapatid, tuwing tayo po'y lalapit sa Panginoon at kung mayroon po tayong mga kahilingan sa buhay, huwag po nating kaligtaan na magpakumbaba. Aminin kung mayroon man tayong mga pagkukulang o pagkakasala sa ating kapwa, amen, sa ating sarili, diba? Nais natin din ng mapayapa sa ating kapwa, tinatawag natin na kapayapaan. At ang sabi ng Panginoon, maaring patawarin mo na siya upang ang Diyos, ikaw din ay patatawarin. Yan ang una na nais ng Paginoon sa ating puso, sa pagdulog sa Kanya, sa ating paghingi upang patuloy na maranasan natin ng katapatan ng Kanyang pangako na He answered our prayer. Number 1, we must have a clean heart, isang pusong malinis na daluyan ng Kanyang pagpapala. So yun po ang una. At ang pangalawa, mga kapatid ko po kay Kristo, ay yung tinatawag po natin na, of course, wag nating kaligtaan yung pananampalataya. Yung malaking pananalig natin, yung pagtitiwala natin sa magagawa ng Diyos sa lahat ng ating pong mga hinihiling. Bagamat kung minsan yung mga bagay nating hinihiling ay parang napakahirap, napaka-imposible, dapat dapat mawala sa atin yung pagdududa pagdating sa ating paglapit sa Panginoon. Sapagkat mga kapatid, napakahalaga na sa ating paglapit sa Panginoon ay meron po tayong pananampalataya. May pagtitiwala po tayo sa Diyos na kaya niyang ibigay, kaya niyang gawin yung bagay na ating pong hinihiling. Ano pa ba ang silbi sa ating paglapit sa Panginoon kung ikaw din naman ay hindi nagtitiwala? Kung ikaw din naman ay nagdududa sa bagay na magagawa ng Diyos
sa iyong nilalapit sa Kanya. Walang epekto iyon, mga kapatid. Kaya naman sa ating po paglapit, pagtulog, sa ating paghingi, pagsamo sa Panginoon, napakahalaga po yung bagay na pananampalataya. At ang sabi po doon sa Hebreo chapter 11 verse 6, mga kapatid ko po kay Kristo, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nanalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So dito po, mga kapatid, na para kalugdan tayo ng Diyos sa ating pong paglapit sa Kanya, ay dapat mayroon po tayong isang napakalaking pananampalataya. Because it is impossible kung na ating pong makamtan mga bagay na yan kung wala po yung ating pananampalataya. Amen? Dahil ito po yung tinatawag po natin na kinalulugdan ng Diyos. Halimbawa, sa ating pong mga magulang, di ba, mayroon po tayong mga hinihiling. Ano po yung ginagawa natin kung minsan may mga bagay na nasasabi natin sa ating mga magulang. Sa araw na ito, sabi natin, napakaganda mo, nanay, napakagwapo mo, tatay. Yan ay isa ng udyat na muling mayroon tayong hinihiling sa kanila. Pero yung bagay na sinasabi natin na napakaganda mo, napakagwapo mo, ay isang bagay na upang makiliti yung puso ng ating mga magulang. At para makiliti natin din ang puso ng ating Panginoon, ating dakilang Yahweh Shaddai, ay yung bagay na ikaw ay nananalig, ikaw ay nananampalataya sa iyong paglapit sa Kanya, na hindi ka nagdududa, may pananalig ka, may pananampalataya na kayang ibigay ng Diyos kahit gaano man kahirap sa paningin mo. Ngunit kung ikaw ay nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai, mga kapatid, ang imposible ay magiging posible sa paningin ni Yahweh El Shaddai, at makamit mo ang iyong hinihiling. Kaya sa araw na ito, kapatid, anumang bagay na iyan na iniisip mo na parang imposible dumating sa buhay mo, parang napakalaking bagay na yan na hindi darating sa buhay mo, sa araw na ito, kapatid, sa iyong pagkikinig ngayon ng mabuting balita ng ating Panginoon, sa paglapit mo sa Panginoon, magkaroon ka ng pananalig sa Kanya, sapagkat diyan napapasaya ang puso ng Diyos. Diyan ka kinalulugdan ng Diyos, yung mayroon kang malaking pananalig, pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa araw na ito, may magagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Magtiwala lang tayo kay Yahweh El Shaddai. Kaya pag ako'y lumalapit sa Panginoon, nagtitiwala ako sa Kanya. Kapag inilalapit ko yung aking mga anak, mga kapatid ko po kay Kristo, nagtitiwala ako sa magagawa ng Diyos sa buhay ko, sapagkat lahat ay talaga namang nagtiwala ako sa Panginoon. Bagamat hindi ko alam kung ano itong bagay na aking pupuntahan, subalit naging malinaw sa pamagitan po ng aking pananampalataya sa Panginoon, sapagkat dito niya ipinibigay, dito niya ipinapakita yung mga bagay na kasagutan ng lahat ng ating pangangailangan, physically, spiritually, at lahat ng aspeto sa buhay ng ating paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Kaya patuloy kang manalig, huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Sa araw na ito, gaano man kagrabe ang sakit na iyong nararanasan,
may magagawa ang Diyos. Manalig ka lang. Magtiwala kayo sa iyong paglapit sa Panginoon. Dapat taglayin mo ang malaking pananampalataya. At ako'y naniniwala na hindi ka bibiguin ni Yahweh El Shaddai. Bakit? Sapagkat sa araw na ito, answered prayer ka. Amen. Palapakan natin Panginoon, purihin natin si Yahweh El Shaddai. So yun po ang pangalawang tinitignan ng Diyos puso natin sa ating paglapit, nang sa ganun kamtan natin ang pangako niyang tutugunin ang ating mga kahilingan. Ang una po ay yung tinatawag natin na malinis na puso at clean heart. Sa pangalawa ay yung faith, malaking pananampalataya, pagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. At ang huli na nais na makita ng Panginoon sa ating pong pagdulog sa Kanya sa araw na ito, sa sandaling ito, nating pong marinig ang Kanyang mensahe, ay wala pong iba kundi sa puso natin dapat taglayin natin ang tinatawag na right motives. Good motives, brothers and sisters in Christ. Ang right motives, yung tamang layunin sa paghingi ng bagay na nais mo sa Panginoon, mga kapatid ko po kay Kristo. Sapagkat ito rin po ang isa sa bagay na tinitignan ng Diyos, yung layo ng ating puso. Yung layunin mo kung bakit mo hinihingi ang isang bagay sa Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon na bawat bagay na ibibigay niya sa atin, hahayaan niya sa atin, ay patuloy na maparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Amen? Pero kung bakit may mga ibang taong lumalapit sa Kanya at kung minsan ay hindi po tinutugon ng Panginoon sapagkat meron silang bagay na tinatawag po natin na bad motives, no? At ang sabi po sa Santiago, Kabanata 4, talata 3, mga kapatid ko po kay Kristo, in James chapter 4, verse 3, ang sabi po dito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Yung gusto lang ng kanilang katawan, yung gusto lang ng kanilang sarili, ang kanilang hinihiling yung pansarili, mga kapatid, upang lamang makamtan yung nais ng kanilang mga sarili. Ang halimbawa nito, mga kapatid, ay yung bagay na nakita mong bumili yung kapitbahay mo ng ref, tapos dumating sa puso mo na parang nainggit ka, kaya humiling ka rin sa Panginoon. Anong hinihiling mo? Lord, nawa bigyan mo rin po ako ng mas malaking ref, mas malaki kaysa aking kapitbahay. Yun pa lamang nating paghingi, mga kapatid, na nakita na po ng Diyos yung motibo ng ating puso. Anong motibo mo? Para lamang ikaw ay magyabang, para lamang hindi ka mahuli sa mga bagay na mayroon sa iyo, sa kapitbahay mo, kapatid. Amen. Minsan naman may humihingi rin, sabi niya, Lord, bigyan mo nga kami ng malaking bahay katulad po ng simbahan namin. Napakalaki yan, mga kapatid. Pero titignan po natin sa ating buhay, yung bahay kubo na meron ka ngayon, hindi mo man lang kayang malinisan. Diba? Bakit? Dahil hangarin mo ay magkaroon lang ng malaking bahay para masabi na ikaw ay mayaman. Pero paano kapag katiwalaan ng Diyos ng isang napakalaking bahay kung hindi ka pa mapagkatiwalaan sa maliit na bagay? Amen? So yon, nakikita ng Diyos ang ating motibo
sa ating pong paglapit sa Kanya, mga kapatid. Amen? O minsan din, no, sa ating mga kapitbahay, sabihin natin, Lord, kunin mo na aking kapitbahay para wala nang mang-away sa akin. Kunin mo na yung aking kapitbahay para wala na akong problema. Di ba? Sa totoo lang, kalooban kaya ng Diyos iyon? Hindi, mga kapatid. Hindi niya ibibigay yan sa iyo. Hindi niya hayaan yan sapagkat gusto ng Panginoon ay yung bagay ng kapayapaan. Yung bagay na talaga namang may pag-iibigan. Kaya naman, imbes na hilingin mo ng ganoon, dapat ang hilingin mo, Lord, pagpalain mo po ang aking kapitbahay. Ikaw na po ang bahalang humipo sa kanyang puso upang magbago. Yan. Amen? So, yun ang nakikita rin po minsan ng Diyos sa atin sa ating paglapit sa Kanya. Yung tinatag po natin na right motives, good motives, mga kapatid. Amen? Yung paghingi na, Lord, baguhin mo naman aking boses. Ayusin mo naman aking boses para mas maganda, para ialay ko sa aking pagpupuri at pagsamba. Amen? Lord, pagpalain mo po ang aming pong munting business o ano man yan para patuloy na ikaw ay pasalamatan, para ikaw ay maparangalan, para matulungan din yung taong na humihingi o nangangailangan ng tulong. O diba? Napakagandang hangarin sa ating paglapit, paghingi sa Panginoon, mga kapatid, at nakatitiyak tayo loobin ng Panginoon ipibigay ang mga kahilingan natin ito, sapagkat dito natin makikita na sa ating pong mga right motives sa ating paglapit sa Panginoon ay patuloy na napaparangalan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon at nawa sa ating paglapit ngayon, mga kapatid, ay talaga namang magkaroon tayo ng isang mabuting puso, mabuting hangarin sa ating paglapit sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. At nawa, mga kapatid, sa mga bagay na ito na ating napagnilayan ay napagpala ang ating buhay sa pamagitan po ng kanyang mga salita. At sa araw na ito, mga kapatid, tatlong bagay: clean heart, great faith o faith, and third, the right motives. Ating paglapit sa paghingi sa Panginoon upang kamtan natin ang pangako niyang tutugunin niya ang ating mga kahilingan. At sa araw na ito, mga kapatid, kaya tayong lahat na mayroon pong mga kahilingan, inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa Panginoon. Anumang bagay na iyan na naisin mo ngayon sa iyong puso, mga kapatid, lumapit ka sa Diyos na may malinis na puso, may pananampalataya at mabuting kalooban o mabuting motibo layon sa iyong paghingi kay Yahweh El Shaddai. At anuman bagay na inyong hinihiling ngayon sa Panginoon, manalig ka na sa araw na ito ay iyong makakamtan. Kung matagal mo nang hinihiling iyan, manalig ka na sa araw na ito ay iyon ang makakamtan ang matagal mo nang hinihingi kay Yahweh El Shaddai. So, sandaling ito, mga kapatid, tayo na po ay manalangin sa lahat ng ating mga kahilingan, ang mga bagay na nais po nating ipanalangin sa Panginoon, o sino man ang ating ipanalangin, idulog natin ngayon sa Diyos at magkaisa tayong manalangin sa Panginoon sa sandaling ito, mga brothers and sisters in Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na nasa langit, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus,
narito po muli kami ay dumudulog sa inyo na may kababaang loob at buong pagtitiwala. Samot dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid ko po ngayon na may naisin sa kanilang puso, na may naisin sa kanilang buhay. Patuloy nawa na linisin ang kanilang puso at patuloy nawa na dagdagan ang kanilang pananampalataya sa inyo. At sa kanilang paglapit, Panginoon, patuloy na manatili sa kanila ang isang tamang motibo sa kanilang paghingi, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, marapatin mo na sa araw na ito, sa bawat kanila pong mga minimiti sa puso, ay kanila na pong matanggap ang kanilang mga kahilingan. Nasaan man sila ngayon naroroon, nasa kanilang mga tahanan, o nasa ibang bansa, o anumang lugar, Panginoon. Mga itinataas po nila sa sandaling ito, sa pakikiisa po nila sa pananalangin po ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat mga bagay na nakahawak sa kanilang mga kamay, ang mga bagay na kanilang inihiling nakasulat man o hindi nakasulat, Panginoon. Abutin nawa ang mga kapatid po namin na nakaranas ngayon ng matinding kahirapan dahil sa kanilang nararanasan mga sakit o karamdaman, sa lahat ng mga nangangailangan. O Yahweh, dalangin ko po ang iyong provisyon sa kanila pong buhay. Sa lahat ng nangangailangan ng kapayapaan, pagkakaisa sa tahanan, sa kanilang pamilya, Panginoon, sa mga may matinding problema, suliranin sa buhay sandaling ito, I pray for them, O Lord God, na nawa, O Diyos, patuloy mo pong lingapin ang kanilang mga kahilingan. Yahweh, salamat po at dalangin din po namin, O Diyos, ang patuloy na pagpapala mo sa studio pong ito upang patuloy na magamit ang pagpapahayag ng iyong mga salita, nang sa gayon maraming makapakinig nito at maranasan ang kapangyarihan ng inyong mga salita. Samot dalangin po namin na patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang buhay ng aming kapatid, si Nanay Sister Stella Garces na sa ibang bansa. Patuloy ang kalusog kalakasan ng pag-iingat mo sa kanyang mga apo, sa kanyang pamilya. Ganon din po sa naiwanan po niyang pamilya dito sa katauhan po ni Sister Mary Ann, Panginoon, na aming kapatid na siyang tumatanggap sa amin sa tahanan ito. Ang estudyong ito patuloy na ingatan, gabayan ang lahat ng mga ginagamit, maging ang mga anak niya, Panginoon, na silang nakikiisa sa amin o magkaroon ng maayos na operation ng estudyong ito na maihayag ang iyong mga salita. Pagpalain mo na po ang kabuuan ng gawain mo po dito, Diyos, sa lugar po ng PFCC ito, Ilocos Sur at Abra, at sa lahat ng mga papayag, mga lingkod, o Panginoon, pagpalain mo na po ang bawat isang aming mga mahal sa buhay. Patuloy na ingatan at gabayan ang bawat isa sa kanila. Salamat po, Panginoon, at sa araw na itong ay amin na pong inaangkin ang katugunan ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Kaya naman, ibinabalik na po namin ang lahat ng kapurihan at karangalan ay tanging sa iyo lamang, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong.
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am healed because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, prayer partners, Brother Gregory Rabiras.